At dito naisipan ni Mitch na paliguan na nga si Sean. By the way, si Sean pala yung alaga naming Miming. Inadapt lang namin to galing to sa kapitbahay. Pero napunta siya sa amin nung bata pa. At hanggang lumaki, kami na yung nakilala niyang amo. Ito yung pusang sobrang lambing pero ayaw maligo. At pag alam niyang oras na ng liguan, ay makikipaghabol-habulan pa yan. Kung hindi ka talaga runner, matatalo ka sa pusang ito. Buti na lang talaga ay pinanganak akong runner. Dalawa pala kami ni Mitch dahil dalawa kaming amo nito. Minsan sa sobrang kakulitan, ayaw na namin papasukin sa bahay. Pasensya na sa background kasi nga nasa mall ako ngayon nagre-record. Kailangan natin maging productive kaya isisingit ko na ito. So sa oras ng liguan, si Mitch lang talaga ang pwedeng magpaligo dito dahil sa kanya lang ito nakikinig. Pag sa akin kasi tumatakbo na agad. Parang takot minsan magpahawak sa akin kasi alam niya kasi kung paano ako magalit sa kanya. Si Mitch kasi pag pinapaliguan siya, kinakausap niya na para bang bata. At para nga namang taong tong pinapaliguan kasi sumasagot din siya every time na kinakausap siya ni Mitch. Isa sa mga nakakatuwang karakteristik ni Sean is pag naandyan kami, sobrang tapang niya. Alam mo yung tapang na wala siyang sinasanto kahit sinong pusa. Pero pag wala kami, napakabait niya, napakaamo niya. Minsan napapaisip ako kung pusa ba talaga ito or aso. Kasi minsan sobrang tapang niya. Sa sobrang tapang, parang ayaw niyang nasasaktan or ayaw niyang makihalubilo kami sa ibang pusa na nagagalit talaga siya. Or baka nga nagsiselos nga lang kasi nga nasanay siya na siya lang yung pusa namin. Alam mo yung mga gesture o yung mga tawag like whistle pag tinatawag yung aso. Ayun din, nakakaintindi ni siya. Ang layo-layo niya pero pag nagwi-whistle ako, tatakbo na yan papasok sa boarding house. Hindi naman siya nakapag-encounter or walang instances na nakapag-encounter siya ng aso. Or baka nga naman malakas lang talaga yung pakiramdam niya na siya yung tinatawag namin. So dito pagkatapos niyang maliguan ni Mitch, ako naman yung nakatuka sa paglilinis ng tenga niya. At pag alam niyang nililinisan na siya ng tenga, ay napaka-behave niyan mare. Parang naiintindihan talaga siya na nililinisan siya ng tenga. So hindi talaga nawawala sa listahan namin na every week is mapaliguan siya. Hindi man ako ang magpaligo, kahit si Mitch pwede na yon. Kasi bata pa lang to, nasanay na siya sa amin na naliligo talaga. Minsan talaga sa pilitan pa at kailangan pang kausapin. Minsan naman galit pa kung papaliguan. But yeah, that's it. That's our life. The snippets of our day ni Mitch. Pag umabot kayo dito, thank you from the bottom of our heart. This is Lars and Mitch. See you on our next vlog. 朝の電車ぎゅっと押し込むまるでイワシかね